Nakahuli ho ang tatay ko ng mga dahon na may konting hipon at alimango. Ay agoy. Yun nga ni ho ay hindi pa taghipon at pinandawlaang ho ng aking tatay ang kanyang sahod. Diyan nga ni ho tinatalian na ng aking tatay ang alimango gamit ang buli. Kailangan din ho na doble ang ingat sa pagtali nito. Gawa ho ng pag ikinasipit ni Re ay para hong kinurot ka ng dinosaur. Ay grabe naman yun. At kahit ho naputol na ang sipit ay panay pa rin ho ang diin sa balat. Grabe. Nakahuli po pala ang aking tatay ng isang babae at lalaking ayama. Sakto naman ho nung araw na iyon ay nanguha po kami ng kawayan para ho pang bubong sa aming bahay. Gagamitin naman ho ang kawayan sa paggawa ng pawit. Medyo nahirapan nga ho kami ni tatay maghanap ng ubod. Gawa ng medyo masukal ho yung lugar. Nakakita naman ho kami pero konti na laang ho ay magiging kawayan na. Pinagsama-sama na ho ni tatay ang kanyang mga kinuha at itinusok niya ho ito sa siit ng kawayan. Kakaunti laang ho ang aming nakuha pero ayos na ho iyan. After ho namin kumuha ng kawayan ay umuwi din ho agad kami. Gawa ho ng sobrang init at gutom na rin ho ang mga first son. Pagka uwi nga ho namin ay nagsimula ng maggayat si nanay. Inuna niya hong gayatin yung mga labong at sinunod niya naman ho ang bawang, sibuyas at luya. After ho ma-prepare at magayat lahat ng sangkap ay biniak na ho ng aking super nanay ang niyog gamit ang kanyang kamay. Hoy! Pagkatapos ho ay kinayod na rin ng aking nanay ang niyog at piniga. Gumamit ho siya ng brush para malinisan yung mga ayama. Tinanggal niya rin ho yung mga galamay at sipit para mas malinisan niya ho yung kasuluk-sulukan nito. Habang nililinisan ho iyon ng nanay ay nilaga ko naman ho ang labong sa asin para ho matanggal yung karhat. Sabi din ho ng nanay ay pwede rin ho itong lamasin sa asin. After ho ay nagpainit na rin kami ng kawali at mantika at sinimula na ho ng nanay gisahin yung mga samya. After ho ay sinabay niya na rin gisahin yung mga ayama. Kulang-kulang nga ho yung mga panglahok namin dini. Gawa ho ng medyo malayo kami sa bayan at nagmamadali na rin ho kami gawa ng may practice pa po kami sa simbahan. Going back ho, inilagay na ng nanay ang unang pigang gata at pagkakulo ay nilagay niya na rin ho yung mga labong. Pakukuluan laang ho ulit at maglalagay na ng mga pampalasa. Pagkatapos ho ay inilagay naman ng nanay ang unang pigang gata. Pinigaan niya din ho ito ng kalamansi para daw ho mas sumarap. Sabi, hinalo-halo na lang din ho ito ng nanay dahil malapit na rin ho itong maluto. Kinahaponan ko na nga ho ito nakain. Gawa ho ng kami na laang ang inaintay sa simbahan. Kaya nagbaon na laang ho ako ng tinapay. Pagka-uwi nga ho namin ay kumain ho ako agad. Gawa ho anong gutom na. Kain ho tayo mga ka-warrior. Ayun guys. Yun lang. Bye-bye.